Welcome sa ating Module 3. Dito natin pag-uusapan ang work abroad safely. Paano ba makakaiwas sa mga illegal recruiters? Unang-una, itanong natin kung sino-sino ang mga illegal recruiters. Maging mapanuri sa mga naririnig, nababasa ukol sa overseas employment upang makaiwas sa mga illegal recruiters. Huwag maniwala agad sa mga taong nakikilala mo lang o makakausap mo sa mga nangangako ng mabilis na pag-alis papuntang abroad. Laging mag-ingat, ugaliin na magsangguni sa Department of Migrant Workers. Ang Department of Migrant Workers ay dating tinatawag nating POEA o ang Philippine Overseas Employment Administration. Sino nga ba ang isang illegal recruiter? Kilala ka niya. Ikaw, kilala mo ba siya? Ito ang mga gawain ng mga mapanlinlang na recruiter na dapat mong iwasan. Una, nagre-recruit ng walang lisensya at job order. Pangalawa, nanghihingi agad ng bayad para lang sa placement fee at iba't ibang mga singilin at hindi nagbibigay ng resibo. Pangatlo, nangangako ng mabilis at madali ang pag-alis na kadalasan ay ginagamit ay tourist o visit visa. Pang-apat, nagsasabing direktang kausap ang foreign employer kaya hindi na kailangan na dumaan sa proseso ng Department of Migrant Workers. Panglima, nagre-require ka agad ng magpa-medical o mag-training ang aplikante kahit na wala pang tiyak na trabaho. Pang-anim, nagre-recruit sa malls, restaurant, bahay at iba pang lugar na hindi ang registered address ng isang recruitment agency. Pangpito, hindi nagbibigay ng klaro at kompletong impormasyon tungkol sa job offer o siya ay nagpapakita ng bogus employment contract at working visa. Pangwalo, nagpapakilala bilang empleyado o konektado sa isang lisensyadong recruitment agency o DMW o hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon tungkol sa kanyang sarili tulad na lang ng kanyang buong pangalan, address, at iba pang impormasyon. Pangsyam, nangangako ng agarang deployment. Kung ikaw ay magre-refer pa ng ibang aplikante sa kanya, bibigyan kanya ng komisyon. Pangsampo, nag-o-offer ng trabaho online at agad-agad na humihingi ng kabayaran sa paraan ng money transfer services para ipagpatuloy agad ang iyong application. So paano makakaiwas sa illegal recruiter? Isumbong mo kay Digong. Di joke lang. Maliban sa pagkilala kung sino ang illegal recruiter, nasa mga kamay mo rin nakasalalay para maiwasan kang maging biktima ng mga ito. May 10 paraan para maiwasan mo to. Una, mag-apply lamang sa mga recruitment agencies na lisensyado ng Department of Migrant Workers. Pangalawa, siguraduhin na ang licensed recruitment agency ay may approve na DMW job order. Pangatlo, makipag-ugnayan lamang sa mga authorized representatives ng licensed recruitment agencies. Kaya lagi mo dapat itong i-double check sa DMW website. Pang-apat, makipag-ugnayan lamang sa loob ng registered office address ng recruitment agency. Siguraduhin na ito ang tamang address na nakalista sa Department of Migrant Workers. Panglima, para sa mga domestic helpers, wag na wag po kayong magbayad ng placement fee dahil ipinagbabawal na maningil ng placement fee para sa mga household service worker saan mang bansa sila pupunta. Pang-anim, laging humingi ng resibo na nakalagay ang kabuuan ng binayad para sa mga ibang expenses na allowed sa DMW. Pang-pito, maging mapanuri sa mga job offers online na agad na humingi ng payment para sa mga visa, airfare at processing costs. Pangwalo, maging mapanuri din sa mga advertisements at brochures na natatanggap na nagsasabing mag-reply lang sa isang post office box address at magsama ng payment para sa application forms at processing ng mga ito. Pangsyam, kung ikaw ay binigyan ng tourist o visit visa para makapagtrabaho sa ibang bansa, huwag itong tanggapin. Ang legal na trabaho abroad ay may kasamang visa o work permit. Pang-10, makipag-ugnayan lamang sa mga government offices at huwag sa mga fixers. Isaulo, ang website ng DMW kung saan magkakaroon ka ng pre-employment orientation seminar, www.peos.dmw.gov.ph. Now let's go to the examples of illegal recruitment. Ano-ano ba ang iba't ibang anyo, klase o uri ng illegal recruitment? Maraming modus operandi o schemes ang mga illegal recruiters. At ilan lamang sa mga binigay ng DMW itong 20 example. Kaya maging mapagmatsyag at huwag maging biktima. Number 1,
Tourist scheme. Pinapaalis ng mga tao bilang tourist o turista. Kunwari, pero ang totoo, siya ay magtatrabaho sa ibang bansa. Ginagamit lang ito na paraan upang makaalis ang mga workers na kailangan ng mga blacklisted at notorious na mga employers. Minsan pa nga, kung blacklisted o naka-ban sa DMW ang isang bansa, pinapadaan nila na turista ang isang tao para ma-hire nila. Ginagamit din ito para umiwas sa proseso ng Department of Migrant Workers. Number 2, escort services or ihahatid. Ang isang worker ay ini-escort sa mga airports at seaports at pinapaalis ng bansa ng walang travel documents. Hindi sila sumasailalim sa mga dapat na proseso na dinadaanan ng paalis na OFW tulad ng validation sa Labor Assessment Center or LAC at immigration screening. Ang isang escorted worker ay sinasamahan ng isang airport personnel o taong maalam sa airport procedures. Siya ay pinapasa sa iba't ibang mga escorts sa loob ng airport o seaport. Number 3, backdoor exit. Ang mga worker ay pinapaalis ng bansa sa mga ports of exit na kung saan hindi mahigpit ang immigration control. Sinasakay sila sa cargo ship o sa mga bangka. Ang ilang ports sa Visayas at Mindanao ang itinuturing na backdoor exit or transit point papunta sa mga malalapit na bansa. Number 4, assumed identity. May mga workers na pinapaalis ng bansa gamit ang pangalan ng ibang tao. Kumukuha sila ng passports na gamit ang birth certificates ng iba, lalong-lalo na yung mga namatay na, mga menor de edad at ang mga babaeng domestic workers ang madalas na nagiging biktima ng assumed identity. May mga illegal recruiters at traffickers na inaabuso ang kawalan ng birth registration ng ilang aplikante. Ang hindi pag-register ng mga namayapa o namatay na ang kadalasang rason din kung bakit nagagamit ang pangalan nila para sa mga peking dokumento. Pang-5, student worker scheme o trainee worker scheme. Ang isang worker ay nire-recruit at dinideploy bilang estudyante sa ilalim ng traineeship program ng isang hotel, hospital, o iba pang business establishments sa ibang bansa. Nakakakuha sila ng trabaho ngunit wala silang mga work permits at madalas ay hindi kaaya-aya ang kanilang work conditions. Ginagamit ang scheme na to para umiwas sa mahabang proseso at marami-raming requirements na kailangan para sa legal labor migration. Ang mga nabibiktima ng scheme na ito ay ang mga kabataan, mga estudyante na malapit ng gumraduate o kakagraduate lamang. Hanggat trainee o intern ang turing sa isang worker, hindi niya ma-enjoy ang mga benefits na dapat ay para sa kanya. Number 6, reprocessing o tinatawag nating REPRO sa pamamagitan ng mga tie-ups. Ang scheme na ito ay tuluyang pagre-recruit ng mga illegal recruiters sa ilalim ng isang licensed recruitment agency. Ang worker ay pinoproseso gamit ang job order ng isang licensed recruitment agency. Kaya pagdating nila sa ibang bansa, ay wala naman palang trabaho na hinihintay. Ang trabaho ay iba sa job order na approved ng DMW. O kaya, siya ay magtatrabaho sa ibang employer, registered man o hindi, o accredited man o hindi ng Department of Migrant Workers. Number 7, visa assistance o immigration consultancy scheme. Illegal ang ginagawa ng mga immigration consultancy firm kung wala itong DMW license. Ngunit, nag-ooperate sila bilang isang recruitment agency. Halimbawa, ito ay magbibigay kunwari ng tulong para sa visa processing pero sa katunayan, ito ay nag-o-offer na ng trabaho abroad. Ang iba naman ay kunwari ay nagbibigay ng orientation seminar na may kasamang pagre-recruit at yung iba ay humihingi ng seminar fee. Number 8, irregular direct hiring. Nire-recruit ang mga workers sa pamamagitan ng direct hiring ng foreign employer at hindi dumadaan sa DMW processing system. Nade-deploy ang mga workers bilang turista o sa pamamagitan ng iba't ibang paraan na illegal. Number 9, workers to work or transit in on a non-visa country.
May mga workers na iniingganyo ng mga illegal recruiters na magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na nangangailangan ng visa. Popular dito ang mga ASEAN region. Sa kabila ng pwedeng maisyuhan ng working visa ang worker pagdating niya sa ibang bansang pupuntahan, madalas naman ay hindi maganda ang working conditions na makukuha niya sa kadahilanan na hindi ito pumapasa sa standards ng DMW ang totoong uri ng trabaho. Pang-sampo, camouflage participants or representatives in seminars, sports, and events. Pinapaalis ang mga workers papunta sa ibang bansa na kunwari bilang participants ng isang seminar o lalahok naman sa isang sporting event. Yung iba naman ay isinasama sa grupo ng isang concert abroad, pero ang totoo ay magtatrabaho din sila pagdating nila sa ibang bansa. 11. Mail order bride. Pinapakasalan kunwari ng isang foreigner ang Filipina. Ngunit pagdating ng Filipinas sa ibang bansa ng kanyang asawa, ay siya ay ginagawang domestic helper ng kanyang asawa at ng pamilya nito. Kadalasan sila ay nalulugmok at nagkaka-miserableng kondisyon at dahil ito sa uri ng trabaho na hindi naman pinapahintulutan ng Department of Migrant Workers. Number 12. Blind ads. May mga advertisements kasi para sa mga trabaho sa abroad na makikita sa mga pahayagan, lalo-lalo na sa social media. Ang address nito ay PO Box lamang ang nakalagay na address na kung saan ipapadala ang application forms sa mga interesadong aplikante at walang pangalan ng recruiter na nakalagay. Ito ang lumang kalakaran na kung saan umuupa pa ng PO Box ang isang illegal recruiter para makaiwas sa mga prosecution. Ang scheme na ito ay ginagawa pa rin hanggang ngayon, kaya mag-ingat ka talaga. Number 13, by correspondence. Ang mga interesadong aplikante ay hinihikayat na ipadala via mail ang kanilang mga dokumento na may kasamang fee. Sa amin, walang processing fee at walang deduction kapag domestic helper kasi yun talaga yung batas. So, hindi po pwedeng magpadala ng passport ang worker sa Jamal para lang ma-hire sila tapos with a fee or placement fee kasi wala po yun sa ating patakaran dahil bawal na bawal po yun sa Department of Migrant Workers. Number 14, educational tours. Ang mga illegal recruiter ay nag-aayos ng mga dokumento ng aplikante na siya din ang nagpapakita nito sa airport. Ang mga dokumentong ito ay kadalasan school credentials. Kunwari, maglalakbay kayo sa, parang lakbay aral. Maglalakbay kayo sa ibang bansa, sa mga museum, kunwaring ganun, pero ina-offeran sila ng trabaho. Yun yung inaalok, yung mga paglalakbay sa mga museum or mga historical places sa ibang bansa. Number 15, religious pilgrimage. Pinapaalis ng bansa ang ilang mga workers na kunwari ay kasama sa isang grupo na magpipilgrimage. Ang totoo ay naghahanap na sila ng trabaho pagdating nila sa ibang bansa. Pero sa totoo lang sa Muslims, bago ka makapag-Hajj ay kailangan dumaan ka ng NCMF and a certain accredited sheikh. Hindi ka po pwedeng umalis doon sa grupo kasi hawak ng sheikh yung passport mo. Parang hindi ka pwedeng tumakas. Kung nasaan yung rota lang ng pilgrimage, dapat doon ka lang sumama. So, walang chance ang isang Pinoy pag nag-Hajj na magpaiwan sa abroad tapos kumbaga pag nagpaiwan, naghanap na ng trabaho. Because when you have the Hajj visa or Umrah visa, bawal kang magtrabaho sa Saudi. Yun ang alam ko. Kaya if you do business, mahuhuli ka at mahuhuli ka ng immigration officer ng Saudi, papadeport ka kaagad. If you are working or dealing business using the Umrah visa and the Hajj visa, yun, bawal yun. Number 16, wedding o grand occasion invitation. Yes, totoo ito. There are times na pinapapanggap ng mga workers na dadalo sa isang kasal o malaking okasyon sa abroad. In fact, minsan nga pinagdadala sila ng isang formal na damit at ng invitation para sa isang occasion. Kunwari, meron silang kaibigan na kinakasal doon pero ang totoo, hindi. Kasi i-hire silang mag-work abroad. Number 17, detached visa. May mga workers na nagtatrabaho sa South Korea gamit ang E6 visa or entertainer visa na nagkukunwaring magtuturista o magtatrabaho sa mga bansa ng Middle East pero
merong connecting flight ito sa isang Asian country. Ang visa ay tinatanggal muna sa kanilang passport pag alis ng Pilipinas, pero ito ay binabalik upang makasakay sa kanilang flight papuntang South Korea. Ito ay ginagawa upang makaiwas sa proseso ng POEA. So very good example nito, halimbawa pupunta ka ng ibang bansa para maging turista, pero meron kang E6 visa, meaning to become an entertainer. Masyadong mahigpit kasi ang ating DMW sa pag-a-approve ng mga entertainer. Kasi para naman yun sa atin bilang Pilipino, gawa ng kakaroon ng sexual harassment sa trabaho. Alam naman natin kung ano yung maging possible risk ng isang entertainer. Or even magiging biktima ka ng prostitution. Yun. Basically yun. Yung pagiging entertainer mo ay magiging biktima ka ng prostitution. So yun yung iniiwasan ng ating Department of Migrant Workers. Halimbawa, meron kang visa papunta sa Saudi or UAE, tapos ang iyong connecting flight ay papunta sa Hong Kong o di kaya, madalas kasi sa Hong Kong dumadaan yung ating mga OFWs papunta sa Middle East. So pagbaba nila sa Hong Kong, pwede silang pumunta sa ibang lugar or ibang bansa para matanggap nila yung trabahong inaalok sa kanila sa South Korea bilang isang entertainer. Yun yung tinatawag na detached visa. Tinatanggal mo na doon sa passport tapos binabalik afterwards. Number 18, NAIA Terminal 3 Open Market. Ano kaya tong open market? May mga illegal recruiters kasi na nag-aabang ng mga pasaherong hindi pinapasakay ng immigration dahil sa mga hindi tamang papeles. Ang mga manlolokong ito ay nagsasabing may mga kilala silang mga immigration officers. So ang tendency, maaaring payagan silang makaalis muli dahil doon sa tinatawag nilang open market kasi may mga illegal recruiters na tutulungan sila para makalusot sa immigration. Number 19, internet scam. Mga advertisement sa internet na ginagamit sa panloloko sa pagre-recruit ng mga workers. Yung iba naman ay nagpapadala ng appointment kunwari, appointment letter sa mga aplikante. Kadalasan humihingi agad ito ng paunang bayad para sa visa at processing fee na ipapadala sa pamamagitan ng money transfer services or pagbibigay ng pera sa isang travel agency para asikasuhin ang kanilang mga travel requirements. Sa modus na ito, ang ibinibigay lamang ay ang contact information ng illegal recruiter tulad ng cellphone number or email address. Kung may landline na binibigay, kadalasan ay hindi pa ito nakokontak. Isang pinakamagandang halimbawa nito ay ang pagde-designate o pag-a-assign o yung pagre-request sa isang unauthorized third parties tulad ng mga ahente o alleged immigration officers na siyang nagpoproseso kuno ng work permit, applications at visa. May ganitong nangyari na sa Pampanga. Isa silang call center services tapos ang trabaho nila ay ganito. Yun. I think they were raided and yun, nahuli din silang lahat. Number 20, internet scam. Internet scam din ang paggamit ng mga scanned recruitment documents tulad ng special power of attorney, recruitment agreement, manpower request, at business or registration papers. Ang pagbibigay ng mga website na ang laman ay mga peking impormasyon tungkol sa employer ay isa ding halimbawa ng internet scam. Maliban sa mga nasabi ko, ay maaari ka ding maging biktima ng illegal recruitment and at the same time, drug trafficker din. Isa ang drug trafficking sa lumalalang problema ng buong mundo dahil sa dulot nitong banta sa kalusugan at kaligtasan ng lahat. Hindi maikakaila na ang drug trafficking ay nagbubunga rin ng iba't ibang krimen at illegal na gawain tulad na lang ng human trafficking at prostitution. Nagsanib puwersa ang mga human traffickers at illegal recruiters upang mapadaling maisagawa ang pagpupuslit ng illegal na gamot. Diba may nangyari to sa Indonesia? Yung isang parang OFW ata siya or Pinay. Tapos may dala-dala siyang maleta na yun pala ay may kasamang drug. Kaya nga, OFWs ang target ng mga sindikatong ito, lalo na yung mga magtutungo sa mga bansang membro ng Association of Southeast Asian Nations or ASEAN na may polisiyang no tourist visa. Kasi syempre, malapit lang Hindi ka dadaan sa visa application So, pwede kang labas-pasok. Ginagamit ang mga inosenteng OFWs bilang drug couriers na lingid sa kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagbigay ng kanilang mapanlinlang na opormasyon at nakakasilaw na pangako. Kasi syempre, may pera to. So, bibigyan ka ba naman ng 20? O sige, dalhin mo lang tong maletang to doon para doon sa kamag-anak ko. Pero yun pala, may laman na siyang drug. Ngayong alam nyo na ang iba't ibang uri ng illegal recruitment at maaring maging biktima kayo ng drug trafficking, ay alam
Alamin naman natin kung ano mga modus operandi ng mga sindikato. Kabilang sa modus operandi ng mga sindikato upang makapag-recruit ng mga drug courier ay ang mga sumusunod. Usually, yung kaso na nakikipagkilala ang mga drug traffickers or illegal recruiters sa mga OFWs at saka yung pagiging mapagkaibigan nila. Kadalasan, kapwa Pinoy din ang mga ito na konektado sa mga drug syndicates tulad ng African Drug Syndicates or ADS na nag-o-offer ng libreng plane tickets, hotel accommodation at malaking halaga ng pera. Doon kasi tayo madalas na na-attract yung parang punta ka sa gala ka dito, gala ka doon, libre lahat. So yun pala, merong ibinibigay sa'yo or pinapain ka lang sa mga offer na yun. Tapos inuutusan ka ng isang illegal na gawain. Kinakaibigan o pinapakasalan ang mga sindikato ng mga nagre-recruit sa kanila. Pagkatapos ay ginagawang drug courier or cohorts. Alam nyo ba na mayroon din tayong tinatawag na opium poppy? Ang mga couriers ay maaaring ma-recruit sa pamamagitan ng internet at social networking sites tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, or iba pa. Ipinapadala ng mga kaibigang sindikato ang kanilang mga bagahe sa mga inosenteng biktima kapalit ng pera. Ang illegal drugs ay inilalagay sa loob ng maleta. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa Indonesia na nahuli doon siya nahuli. Hindi ko nababanggitin yung pangalan, but nilagay sa maleta nang hindi nalalaman ng courier o yung nagdala. Nagkukunwaring recruiter sa mga drug traffickers. Kadalasan nag-o-offer sila ng trabaho sa mga visa-free country tulad ng Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei at Thailand. Kinalaunan, inuutusan silang magdala ng mga bagahe na may drugs sa loob. May ibang chances naman, sa sobrang eager ninyo na pumunta ng ibang bansa, pinapahiram din ng mga drug traffickers na nagpapanggap ng mga recruiters ang kanilang mga bag sa mga nare-recruit nila o kaya naman ay ipinapadala ang bag bilang pasalubong para sa isang tao na hindi naman totoo or doesn't exist doon sa ibang bansa. Kunwari lang, meron silang kaibigan doon pero sa totoo lang, ang dala-dala nila ay droga. Ngayon, ang tanong, paano ka makakaiwas na hindi ka maging drug courier? Number 1, siguraduhin lisensyado ang kausap mo na recruiter. Suriin mo ng maayos ang dokumento at papeles kung dumaan ito sa tamang proseso. Alamin ang saktong contact details ng magiging employer mo. At kailangan yung lisensyadong recruiter mo ay nasa website ng DMW. Number 2, kahit hindi kailangan ng tourist visa sa bansang pupuntahan mo o yung mga visa-free country tulad ng Asian countries, kailangan mo pa rin kumuha ng work permit o work visa para makapagtrabaho ka doon. Tulad na lang ng Hong Kong, kung ang intention mo ay magtrabaho sa Hong Kong, kailangan meron kang sapat na work visa o work permit. Number 3, maging mapanuri sa mga taong nag-aalok ng trabaho sa iyo sa ibang bansa. Lalo na kung may kapalit itong malaking halaga at wala kang kasiguraduhan sa mga trabahong papasukan mo. Pang-4, umiwas ka sa mga nakikisuyong pagpadala ng mga bagahe o kagamitan lalo na kung hindi mo alam ang laman nito at hindi ikaw nag-pack nito, 'di ba? So kailangan alam na alam mo 'yan. Remember guys, kapag ikaw ay pupunta sa ibang bansa tapos magche-check-in ka na sa online, 'di ba? May online check-in tayo sa mga airline. So ngayon, meron kang chine-check doon, ikaw ba yung nag-pack nito? Ikaw ba yung nakita mo ba yung goods mo from the time na pinak mo to? Binitawan mo ba siya? So may mga questions doon. When you answer that, na sigurado naman na sa sarili mo na hindi mo siya binitawan yung bag mo o di kaya hindi ibang tao yung nag-pack noon, saka ka mabibigyan ng check-in approval or boarding pass. Ang susi para makaiwas ka sa mga ganitong illegal na transaksyon, palagi mong i-check at mag-confirm ka ng job order or job offer sa Department of Migrant Workers. Tandaan, ang agency na walang valid na license ay isang illegal recruiter na walang konsensya. Kaya isa ang panlaban sa illegal recruiters ay ang website ng DMW. Sa pamamagitan ng DMW website ay maaari mong i-check ang status ng iyong licensed recruitment agency at alamin mo kung may job order ba o wala ang trabahong inaalok nila. Maging matalino, huwag magpaloko. Huwag magpaloko sa mga nag-o-offer ng mga mabilisan na paraan para makapagtrabaho sa ibang bansa. Bilang isang documented worker, sakop ka ng proteksyon ng Republika ng Pilipinas o ng ating gobyerno. I-enjoy mo ang iyong karapatan, yung mga privileges mo at mga matatanggap mo na tulong bilang isang documented worker. Tandaan, the DMW way is definitely the right way.